Sabi ng makapangyarihang Diyos, Paano isinasakatuparan ang pagperpekto ng Diyos sa tao? Sa pamamagitan ng matuwid niyang disposisyon. Ang disposisyon ng Diyos higit sa lahat ay binubuo ng katwiran, puot, kamahalan, paghatol at sumpa. At piniperpekto niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang paghatol. Dito nauunawaan ng ilan. Tinatanong nila kung bakit dapat hatol at sumpain ng Diyos ang tao upang perpektohin ito. Sabi nila, kung isusumpa ng Diyos ang tao, di ba mamamatay ang tao? Kung hahatulan niya ang tao, di ba parurusahan ng tao? Kung gayon, paano siya magpeperpekto? Gayon ang salita ng mga tao, hindi nakakaalam sa gawain ng Diyos. Ang isinusumpa ng Diyos ay ang pagsuway ng tao, at ang hinahatulan niya ay ang kasalanan ng tao. Bagamat mabagsik at tahasan siya kung magsalita, ibinubunyag niya ang lahat ng nasa kalooban ng tao. Ibinubunyag sa mga istriktong salitang ito kung ano yaong mahalaga sa kalooban ng tao. Ngunit sa pamamagitan ng gayong paghatol, pinibigyan niyang tao ng malalim na kaalaman tungkol sa diwa ng laman. At sa gayoy, nagpapasakop ang tao sa harap ng Diyos. Ang laman ng tao ay makasalanan at kay Satanas. Ito ay suwail at ito ang pakay ng pagkastigo ng Diyos. Sa gayon, upang makilala ng tao ang sarili niya, dapat niyang sapitin ang salita ang paghatol ng Diyos at dapat pagdaanan ng bawat uri ng pagpipino. Sa gayon lamang magiging epektibo ang gawain ng Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. sabi ng Diyos, gumagawa siya para linisin at perpektuhin ang mga tao sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo ng mga salita niya. Oo nga. Maaaring mahigpit ang mga salita niya, pero iyon ay para malaman natin ang sataniko nating kalikasan at mga disposisyon. Oo nga. At makita kung gaano tayo ginawang tiwali ni Satanas. Tapos matatauhan na tayo, kamumuhian ng sarili, totoong magsisisi. Oo. Dati, iniisip kong isa akong mabuting tao. Palagi kong kasundo ang mga kapatid. At masaya akong tumutulong sa may problema. Di ko nauunawaan ang paghatol ng salita ng Diyos sa tiwaling diwa ng tao. Pero nang mahayag ang mga katotohanan at hinatulan ako ng salita ng Diyos, nagkaroon ako ng kaunting pag-unawa sa malisyoso kong disposisyon. Hinanap kong katotohanan para lutasin ang katiwalian ko. Salamat sa Diyos. Ibahagi ko kayang karanasan ko. Sige. Ang tungkulin ko noon sa iglesia pagsasalin ng mga dokumento. Kasama ko sina Sister Jiang at Sister Liu. Maayos naman ang pagsasama namin. Minsan naming ibinahagi kung paano kinikilalang isang huwad na leader. Ito ang pagtataya ni Sister Liu sa huwad na leader. Pinapalitan niyang mga tao ng walang prinsipyo. Nilipat niya si Sister Jiang pero hinayaan niyang manatili yung isang sister sa grupo. Kahit hindi naman talaga yun kasing sigasig o kasing sipag sa tungkulin niya. At nung oras na binasa yun ng isa pang leader sa harap ng mga kapatid, biglang namula ang mukha ko. Naramdaman ko malupit ang mga salita ni Sister Liu. Pinilit ko na manatiling kalmado. Pero sa loob ko, puno ako ng ligalig. Tatatlo lang naman kami sa grupo namin eh. At tiyak akong ako yung binanggit niya. Pakiramdam ko iisipin ng lahat na hindi ako ganun kasigasig o kasipag sa tungkulin ko. Ano pang mukhang may ihaharap ko matapos ang lahat ng yon? Simula nun, nagkaroon na ako ng sama ng loob para kay Sister Liu. At unti-unti kaming naging malayo sa isa't isa. Hindi nagtagal, siya ang napiling maging team leader. Talagang maingat at matyaga siya sa gawain. Maingat niyang sinusuri ang lahat ng mga sinalin ko. Pinanatili kong positibo kong saloobin nung una. Pero kalaunan, lumaban na ako sa kanya. Pakiramdam ko kasi matagal ko nang ginagawa ang tungkuling yun eh. Pero wala pa rin siyang tiwala sa akin. Na para bang may kakulangan ng kakayahan ko. Binibigyan niya rin ako ng mga suhestyon paminsan-minsan. Kaya pakiramdam ko hinahamak niya ako at pinahihirapan. Hindi ko matagalan na lagi niyang inuungkat ang mga pagkukulang ko sa harap ng taong namumuno kapag tinatalakay namin ang gawain. Naisip ko, hindi ba parang sinusubukan mong pasamain ang imahe ko sa harap ng leader natin? Lumaki ng lumaki ang hinanakit ko sa kanya, pati ang sama ng loob ko sa kanya. Matapos yun, pag nakakasama ko siya sa gawain, ayaw ko na siyang makita.
Naiirita ako sa kanya. Ayoko nang kinukumusta niya ang gawain ko. At sumisimangot ako kapag nagbibigay siya ng suhestyon. Minsan iniisip ko kung paano ko ba magagawang bawasan ang yabang niya. Nung may makita akong mga problema sa tungkulin niya, ayoko siyang tulungan. Sa halip di ko siya gaanong inisip. At hinangad ko pa nga magkaproblema siya para maturuan siya ng leksyon. Minsan, nagtapat si Sister Liu sa isang pagtitipon. Sabi niya, nasasakal daw siya sa akin. Masyado raw, mainitin ang ulo ko. At di niya alam kung paano ako pakisamahan. Pagkasabi niya nun, talagang sumiklab ang galit ko sa kanya. Naisip ko, kunwari nagtatapat ka. Pero ang totoo, sinusubukan mo lang akong ilantad sa iba. Ngayong alam na ng lahat na nasasakal ka dahil sa init ng ulo ko, ano isipin nila sa akin? Lalo akong nagalit habang mas iniisip ko yon. Pakiramdam ko sinusubukan niya akong sirain. Nagkaroon ako ng pagkiling laban sa kanya't sumimangot at nahimik hanggang sa dulo ng pagtitipon. Matapos yun, napansin ni Sister Liu na tahimik ako. Kaya lumapit siya at tahimik niyang sinabing, "Mukhang masama ang loob mo at hindi ka nagsalita kanina. Kung meron ka mang iniisip, pwede nating pag-usapan yon. Kung may pagkukulang ako, ipaalam mo rin sa akin." Pero di ko matagalan na makita siya, nasusuklam ako sa kanya. Naisip ko, nagtanong ka pa talaga? Sinong matutuwa sa ganong paraan ng pagtatapat mo? Pagkatapos nun, naupo siya sa tabi ko. Tapos tinignan ko siya na puno ng pangmamata. At hindi ko na napigil ang galit ko habang naiisip ko yung ginawa niyang pagpuna sa akin sa harap ng lahat. Inilabas ko sa kanya ang lahat ng kamalian niya at ang katiwaliang ipinakita niya. Nakulang siya sa karunungan, naninira ng iba, sumasakal ng mga tao, at talagang mayabang siya. Kumalma ang loob ko nang makita kong parang nalungkot siya. At talagang nakatungo ang ulo niya. Nilabas ko ang lahat ng sama ng loob na matagal kong kinimkim. Tapos sabi sa akin ni Sister Liu, "Hindi ko akalaing masyado kitang nasaktan. Pasensya ka na talaga." Nung lumayo siya at nagpunas ng luha, nakaramdam ako ng pagkakonsensya. Hindi kaya masyado akong nasobrahan? Maging negatibo kaya ang lagay niya dahil doon? Pero naisip ko, naging tapat lang naman ako eh. Sinabi ko yon para makilala niyang sarili niya. Dahil doon, nawala yung pang-uusig ng konsensya ko. Lalong naasiwa sa akin si Sister Liu matapos yun. Di na siya nagtangkang kumustahin ng trabaho ko. At di na rin siya nagbigay ng mga suhestyon. Kalaunan, pinagsulat kami ng pagsusuri tungkol sa mga team leader para makilatis ang pagiging epektibo nila ayon sa mga prinsipyo. Palihim akong natuwa nung marinig ko ang tungkol doon. Sabi ka kong ilantad ang lahat ng mga katiwali ang ipinakita ni Sister Liu para malaman ng lahat kung ano siya at para magpakumbaba siya. Nakaramdam ako ng panandali ang pagkabalisa at natanto kong mali ang pag-iisip ko. Na dapat akong maging patas at tanggapin ang pagsusuri ng Diyos. Tama. Binalak kong maging patas sa pagsusuri ko. Pero nung naisip ko kung paanong lagi akong hinihiya ni Sister Liu, talaga namang nag-umapaw ang sama ng loob ko. Ibinuhos ko sa pagsusuring yon ang lahat ng mga pagkiling ko laban sa kanya. Sa paghahangad na pakikitunguhan siya ng leader. O kaya ilipat na lang siya. Masaya na ako basta mawala siya. Hindi nagtagal, natanggal nga si Sister Liu. Medyo nabalisa ako dahil sa balitang yon. Naisip ko, may kinalaman kaya yung sinulat ko sa pagkatanggal niya? Sinulat ko lang yung ilan sa katiwalian niya. Pero hindi siya dapat matanggal ng dahil doon, di ba? Matapos yun, nakita kong nasa negatibong lagay si Sister Liu. At nakaramdam ako ng pang-uusig ng konsensya. Nawalan ako ng lakas para sa tungkulin. Kinausap ko ang leader namin tungkol sa kalagayan ko. Na nagsabi sa akin natanggal si Sister Liu dahil sa limitado niyang kakayahan at di siya angkop maging team leader. Wala yung kinalaman sa pagsusuri ko. Pero sinabi niyang naging malupit ako sa mga kamalian niya at di ako naging patas.
na nagpakita ako ng pagiging mapaghiganti at merong malisyosong disposisyon. Nung marinig ko yun, nabigla ako. Di ba ang malisyoso at mapaghiganti sinasabi tungkol sa taong masama? Ilang araw akong nakaramdam ng pagkabalisa, lalo na tuwing naiisip ko yung sinabi niyang yun. Inisip ko kung talaga malisyosong tao ako. Nanalangin ako sa Diyos sa gitna ng sakit na nararamdaman ko. Diyos ko, malisyoso raw ang disposisyon ko, pero hindi ko makita yon. Naway liwanagan niyo po ako para tunay kong makilala ang sarili ko. Amen. Matapos magdasal, nabasa kong siping ito ng salita ng Diyos. Kaya niyo bang mag-isip ng iba't ibang paraan para parusahan ng mga taong di niyo gusto o di kasundo? Nagawa niyo na ba yun dati? Gaano karami ang nagawa niyo? Di ba lagi kayong dituwirang nangahamak ng mga tao, nagsasalita ng masakit at mapanuya? Oo. Anong kalagayan niyo habang ginagawa niyong gayong mga bagay? Noon bumubulalas kayo at masaya kayo. Nakalamang kayo. Gayon man naisip niyo, kasuklam-suklam ang ginawa ko. Wala akong takot sa Diyos. At di patas ang pagtrato ko sa taong yun. Sa loob mo, nakonsensya ka ba? Oo. Bagamat wala kayong takot sa Diyos, kahit paano'y may diwa kayo ng konsensya. Sa gayon, kaya niyo pa rin bang ulitin iyon sa hinaharap? May isip niyo bang atakihin at paghigantihan ng mga tao? Pahirapan sila't ipakita sa kanila kung sinong amo. Tuwing naiinis kayo sa kanila at di niyo sila makasundo. O tuwing hindi sila sumusunod. O kaya'y nakikinig sa inyo? Sasabihin mo bang kung di mo gagawin ang gusto ko, maghahanap ako ng pagkakataong parusahan ka ng di yun nalalaman ni numan. Walang makakaalam ngunit pipilitin kitang magpailalim sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang lakas ko. Matapos nun, wala nang kakalaban sa akin. Sabihin mo sa akin, anong pagkataong taglay ng gumagawa ng ganun? Sa kanilang pagkatao, siya'y malisyoso. Kumpara sa katotohanan, di niya iginagalang ang Diyos. Amen. 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 Nanlumo ako matapos basahin ang salita ng paghatol ng Diyos. Inihayag nun ang eksakto kong kalagayan. Oo nga. Kung iisipin, maayos naman ang pagsasama namin nung una ni Sister Liu. Nagkaroon ako ng problema sa kanya nang masaling ako ng pagsusuri niya para sa iba. At nasaktan ang pride ko sa harap ng iba. Sinimulan niyang ungkatin ang mga kakulangan ko matapos siyang maging team leader. Pakiramdam ko nawalan ako ng mukhang ihaharap sa iba. Nagsimula akong mairita sa kanya at ginusto ko siyang hiyain sa ibang tao. Nang sabihin niyang kalagayan niya para makahanap ng solusyon, ang akala ko, nilalantad niya lang ang mga pagkukulang ko. Sinisira ang imahe ko sa harap ng mga kapatid. Lumaki ang pagkiling ko laban sa kanya. At pinalaki ko ang mga problema niya. Nang sa gayoy mailantad siya, kumilos ako ayon sa masamang hangarin. Ginamit kong pagsusuri ko sa kanya bilang pagkakataong gumanti. Sinulat kong lahat ng kamalian at katiwalian niyang napansin ko. Nang hindi binabanggit ang mga kalakasan niya, gusto ko lang na makilala siya ng leader namin. Umaasang mailipat siya. Pag iniisip ko yung naging pagkilos ko nun, talagang hindi ako mapakali sa nararamdaman ko. Nagtanim ako ng sama ng loob dahil lang sa tinamaan ng mga salita ni Sister Liu. Ang imahit katayuan ko, kaya nagkaroon ako ng galit na paninindigan laban sa kanya. Ginawa ko kung ano man ang gusto kong gawin. Natanto kong wala akong paggalang para sa Diyos. At talagang malisyoso ang tikas kong pagkatao. Ang buong akala ko dati talagang nakakasundo ko ang mga kapatid. At sabik akong tumulong sa nahihirapan. Akala ko mabuting tao ako dahil sa ilang mabuting ginawa ko. Natanto kong ganun yun dahil walang nagtaya sa personal kong interes. Nang nadamay ng mga interes ko, saka lumabas ang satanikong disposisyon ko. Hindi ko napigil na kumilos at maghigante. Kung di lulutasin ang disposisyong yun, makakagawa ako ng masama anumang oras. Napakadelikado nun. Totoo yan. Matapos yun, nagnilay ako sa sarili. Kung kaya ko ang ganong kasamaan, anong pag-iisip ang kumontrol sa akin? Nabasa kong salita ng Diyos. Ang pagsalungat, paglaban ng tao sa Diyos, ay katiwalian niya dahil kay Satanas.
Dahil ginawa siyang tiwali ni Satanas, manhid ang konsensya ng tao. Siya ay immoral, sumasamang saloobin at may paurong na pananaw. Bago siya ginawang tiwali ni Satanas, ang tao ay likas na tumatalima sa Diyos at sumusunod sa mga salita niya matapos marinig ang mga ito. Siya ay likas na may maayos na katinuan at konsensya at normal na pagkatao. Matapos magawang tiwali ni Satanas, ang dati niyang katinuan, konsensya at pagkatao ay pumurol. At pinahina ni Satanas. Kaya nawala na niya ang kanyang pagkamasunurin at pag-ibig sa Diyos. Ang katinuan ng tao ay naging lihis na. Ang disposisyon niya ay naging gaya ng sahayop. At ang pagkamapanghimagsik niya sa Diyos ay nagiging mas madalas at mas matindi. Ngunit di pa rin to alam o kinikilala ng tao. At basta na lang lumalaban at naghihimagsik ng walang taros. Inihahayag ang disposisyon ng tao sa pagpapahayag ng katinuan niya, konsensya at pananaw. Dahil ang katinuan at pananaw niya ay hindi maayos, at ang konsensya niya ay sukdulang pumurol, kaya ang disposisyon niya ay mapaghimagsik laban sa Diyos. Ganito mag-isip ang mga tao, kung di ka magiging mabait, di ako magiging makatarungan. Kung bastos ka sa akin, magiging bastos din ako sa'yo. Kung di mo ako pakikitunguhan ng may dignidad, ba't kita pakikitunguhan ng may dignidad? Anong klaseng pag-iisip ito? Di ba ito mapaghiganting pag-iisip? Sa pananaw ng karaniwang tao, di ba posible ang ganitong perspektibo? Mata para sa mata, ngipin para sa ngipin. Ito ang kabayaran sa kung anong ginawa mo. Makatwiran ito sa mga di mananampalataya at umaayon sa pagkaunawa ng tao. Ngunit bilang taong naniniwala sa Diyos, bilang taong hinahangad na maunawaan ng katotohanan at magbago ang disposisyon, tama o mali bang ganong salita? Paano ito makikilala? Saan galing ang mga ganitong bagay? Galing to sa malisyosong kalikasan ni Satanas. Taglay nito ang lason, ang totoong mukha ni Satanas na pangit at malisyoso. Taglay ng mga to ang diwa ng kalikasang yon. Ano ang katangian ng mga perspektibo? Sa loobin, pagpapahayag, pananalita at pati na rin mga kilos na nagtataglay ng diwa ng kalikasang yon. Hindi ba mula kay Satanas yon? Umaayon ba sa sangkatauhan ang mga aspetong ito ni Satanas? Umaayon ba ang mga to sa katotohanan o sa realidad ng katotohanan? Ganito ba dapat kumilos ang mga sumusunod sa Diyos? Ganito ba sila dapat mag-isip? Hindi. Amen. Amen. Natanto kong ang mga tao ay napakatiwali at masama dahil ginawa silang tiwali ni Satanas. Sa pamamagitan ng formal na edukasyon at impluwensya ng lipunan, binababantay ni Satanas sa mga lason niya gaya ng ang bawat tao para sa sarili, bahala ng iba. Di ako aatake pag di ako inaatake. Pag inatake ako, gaganti ako. Ito ang kapalit ng iyong mga ginawa. Saka, hindi pa huli ang lahat para sa paghihiganti. Naging batas yun sa pamumuhay ng mga tao nang di nila namamalayan. Nagiging mas arogante sila, tuso, makasarili, at malisyoso. Hindi tunay na maaruga o mapagpatawad ang mga tao, walang tunay na pagmamahal. Pag nasaring ang personal nilang interes, nagagalit sila at saka lumalayo. Baka nga magkaroon pa sila ng mga kaaway at maghiganti. Totoo. Nagiging mas malamig ang mga tao at malayo sa iba. At nawawalan ng normal na katauhan. Nababad ako sa ganong pag-iisip mula pagkabata. Sinunod ko ang mga bagay na yon. Kaya naging mas malisyoso ang disposisyon ko. Kapag may nakasaling sa personal kong mga interes, di ko mapigil na kamuhian sila at gantihan. Nung panahong kasama ko si Sister Liu, may mga sinabi siyang nakakompromiso sa interes ko. Kaya sumama ang loob ko't sinamantalang pagkakataong gumanti. Gusto kong pakitang kaya kong gawin para di na niya ako galitin uli. Ginusto ko pa nga siyang paalisin. Anong kaibahan ko sa mga antikristo at masasamang tao na napatalsik ng iglesia? Ang gusto lang ng mga taong yon ang papuri at pagsang-ayon ng iba. Pero di nila natiis ang salitang naglantad sa katiwalian nila. Totoo yan. Kikilos sila laban sa sinumang nagsalita o gumawa ng nakakasakit sa kanila. Nagkasala sila sa disposisyon ng Diyos sa kasamaan nila. Ginalit nilang iba't napalaya sa iglesia. Tuluyan na silang nawalan ng pagkakataong maligtas. Oo nga. At ako naman,
Nilabanan ko si Sister Liu dahil lang sa nasugatan ng pride ko. Nang dahil sa mga salita niya, wala akong ibang ginawa, kundi ang saktan siya. Gumagawa ako ng masama. Nakita ko ang terrible kong katauhan, na may masama akong kalikasan gaya ng Antikristo at kinasusuklaman yun ng Diyos. Kung di ako nagsisi, malulubog ako sa kasamaan at parurusahan ng Diyos gaya ng isang Antikristong gumagawa ng masama. Oo nga. Habang iniisip ko yun, lalo kong natakot. Nagdasal ako sa Diyos. Diyos ko, kulang ako sa kabutihan. Nabubuhay ako sa katiwalian ko't nilabanan ng kapatid ko. Wala akong wangis ng isang tao. Kung di mo ako pinakitunguhan sa sitwasyong to, di ko mapagninilayan ng sarili ko. Patuloy akong gagawa ng masama. Diyos ko, gusto kong magsisi. Ayoko nang mabuhay sa mga laso ni Satanas. Gabayan mo akong maging matapat at makatwirang taong may kabaitan. Amen. Salamat sa Diyos. Matapos yun, nabasa ko to sa salita ng Diyos. Ang pagmamahal at pagkamuhi ay dapat taglayin ng normal na pagkatao. Ngunit dapat mapagkaibang pagmamahal at pagkamuhi. Dapat mong mahalin ng Diyos ang katotohanan, mga positibong bagay at iyong mga kapatid. Habang dapat mong kamuhian si Satanas, ang mga negatibong bagay, ang mga antikristo at masasamang tao. Kung napupuot ka sa iyong mga kapatid, malamang siilin at paghigantihan mo sila. Lubhang nakakatakot yan. Puot at kasamaan lang ang nasa isip ng iba. Kung di nila makasundong isang tao, nilalayoan nila to. Gayunman di nila to hinahayaang makaapekto sa tungkulin nila o sa normal nilang pakikisama sa iba. Dahil nasa puso nilang Diyos at ginagalang nila siya, ayaw nilang makasala sa Diyos at takot silang gawin yun. Bagamat may mga opinion sila, di nila ginagawang iniisip nila o nagsasalita ng lihis na salita dahil ayaw nilang magkasala sa Diyos. Anong klaseng ugali to? Itong pagkilos ng may prinsipyo at walang pinapanigan. Maaaring di katugma sa personalidad ng isang tao at maaaring ayaw mo sa kanya. Ngunit pag nakikipagtulungan ka sa kanya, wala kang pinapanigan at di mo ibubunton ang pagkadismaya mo sa tungkulin o sa mga interes ng pamilya ng Diyos. Makagagawa ka ayon sa prinsipyo. Sa gayon, mayroon kang pangunahing paggalang sa Diyos. Kung mayroon kang higit pa riyan, pag nakita mong may kahinaan ng isang tao, kahit nagkasala siya sa'yo o napinsala ang iyong sariling interes, kaya mo pa rin siyang tulungan. Mas mabuting gawin yon. Mangangahulugan yon na ikay may pagkatao, realidad ng katotohanan at paggalang sa Diyos. Amen. Ang mga may takot sa Diyos, kayang tratuhin ng iba ayon sa mga prinsipyo ng katotohanan. Maaaring minsan, may pagkiling sila laban sa mga kapatid pero di sila sutil sa pakikisalamuha at di sila gumagawa ng makakasakit sa Diyos. Tama. Ang walang takot sa Diyos ginagawang anumang nais ng puso nila. At paggawa yun ng masama't kinokondena yun ng Diyos. Ganun nga. Napakadirekta ni Sister Liu kung magsalita. Pero tapat naman yung sinabi niya tungkol sa akin. Hindi yun para puntiryahin ako. Seryoso at responsable niyang ginawa ang tungkulin niya. At karamihan ng suhestyon niya malaking tulong sa gawain namin. Hindi ko dapat sinadyang gawing mahirap sa kanyang lahat. Sinabi ko sa kanya ang katiwalian ko at humingi ako ng tawad. Sabi niya wala lang sa kanya yon at nagbahagi siya ng ilang katotohanan. Nahiya ako at namuhi sa sarili ko. Ayoko nang mabuhay sa tiwali kong disposisyon. Matapos yun, pag nagbigay si Sister Liu ng suggestion o may sinabi siyang nakasakit sa pride ko, mas nakayanan ko yun. At nagtuon sa paghahanap ng katotohanan. Pwede na kaming magkasama uli sa gawain. Isa yung malaking ginhawa sa akin. Salamat sa paghatol ng Diyos na siyang bumago sa akin. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Napakalaking tulong makarinig ng ganitong klaseng Oo, karanasan. ganun na nga.